Welcome ulit kayo dito sa channel ko at napakagandang umaga, napakaganda ng araw ngayon, maganda ang sikat ng araw. Siyempre pati utak natin maganda ang takbo. 'Di ba sabi ko doon sa nakaraang video noon, yung pinaka-recent na upload ko, tuturuan ko kayo kung ano ang gagawin ninyo pagka hindi maganda ang uniformity ng mga ready to lay pullet na nabili ninyo. Pero bago ang lahat, yung mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg business. At kung nandito ka na rin lang, panoorin mong buo ang video. Sana wag mag-skip ng ads para tulong na rin ninyo dito sa channel ko. Lalo na yung mga short ads lang, yung mga 15 seconds, mga ganyan, huwag nang skip. At thank you sa inyong lahat, no. So ngayong araw na to, pag-uusapan na natin ang solusyon sa hindi magandang uniformity ng ready to lay pullet na nabili mo. Kasi usually ngayon, di ba, hindi na maiwasan yung hindi magandang uniformity na ready to lay pullet kasi nga karamihan ng bumibili ay online. Hindi nila nakikita yung binibili nilang pullet, di ba? So hindi mo masasabi kung reject yun. So ngayon, number 1, kailangan pagka gusto mo talagang magkaroon ng layer farm, backyard man yan o mas malaki, no? At least naman sana meron kang kaalaman konti. Meron kang daladalang kaalaman na pwede mong i-reject yung ano sana, yung pullet na i-deliver sa'yo. Kahit na online mo yan binili, ine-expect mo dapat na, di ba? Ine-expect mong maganda yung i-deliver sa'yo. So at least alam mo sana na ang hindi pagkakapantay-pantay ng palong ay hindi maganda. Ang egg production nun ay merong nauuna, merong nahuhuli, merong talagang hindi na siguro mangingitlog pagdating ng panahon, ganun, no? So, yun, number 1. Number 2, kung hindi mo na talaga maiiwasan na magkaroon ka ng ganong uniformity, at syempre, di ba, ayaw mo na, halimbawa, binili mo na, nabayaran mo na, kinas mo na, hindi, syempre, yung supplier mo, hindi na niya yun gustong ibalik yung bayad mo, kung ibabalik mo yung di ba, yung ready to lay pullet mo, at syempre, hindi mo rin gustong magkaroon ng problema between you and the supplier, di ba? Ang gagawin mo na lang, i-separate mo, hiwalay mo yung lubog na lubog ang palong, yung underweight, pagsama-samahin mo rin yung okay na yung timbang at yung mga patubo na yung mga palong nila or may kung tumubo ng mga palong, no? Kasi may usually kung minsan kung hindi maganda ang uniformity, meron naman nakatubo na talaga, pero hindi naman lahat ay nakatubo na. Ganon. Meron yung siguro kaunti lang na bilang and then mas marami yung papatubo pa lang, ganyan. So yung mga yon medyo na good na yon, no? Iwalay mo doon sa mga medyo underweight. Iwalay mo yon doon sa mga underweight at hindi lubog na lubog pa, yung wala pang pag-asang tumubo ang palong. At pakainin mo ng pullet developer ang mga yon, yung mga lubog ang palong, or kung walang pullet developer doon sa inyo, pakainin mo ng grower muna, no? Para ma-develop nila yung muscles, bumigat sila, ganyan. Para ma-meet nila yung timbang, yung standard weight na dapat sila ay makapangitlog na. Ganon. At kung merong mga physical defect, halimbawa, bulag. Kasi dun sa pag online mo binili talaga hindi mo matatanggihan yung mga di ba? Iba't ibang mga sitwasyon ng mga RTL, kahit nga tiningnan mo, pinuntahan mo doon sa farm, mamaya ina-expect mo na okay yung i-deliver, meron pa rin mga nahahalo, di ba? Meron pa mga nahahalo na hindi maganda. So, pagka pinuntahan mo sa farm kasi yon, nabibisita mo at diniliveran ka ng ganon, may karapatan ka na i-reject yon. Nire-reject talaga yon. Paghawak mo pa lang, kita mo yung body conformation, yung timbang niya, makikita mo na talagang underweight. Pag tinimbang mo, proven 900 grams, 800 grams. Di ba? Pinampuno lang dun sa order mo. So, yun, mare-reject mo yun. Pero kung online kasi talaga, ang hirap i-reject yung, lalo na kung medyo malayo ang pinanggalingan, di ba? So, tinatanggap mo na lang kasi nga gusto mo magkaroon ng layer farm, gusto mo magnegosyo ng itlog. So, yun ang gagawin mo. So, para ma-develop yung muscles nila. And by the time na ma-develop ang muscles nila, bumigat na sila, okay na sila, pwede mo nang ihalo doon sa sa mga okay, no? Kaya lang mas maigi kung hiwalay pa rin sila na hanggang no, di ba? Hiwalay pa rin sila ng hanggang parang ang mangyayari doon ay dalawang batch. Yung isang batch na binili mo,
magiging dalawang batch na yon. Kasi nga, separate mo na yung okay at saka yung hindi. So, expected na yung mga okay, mauunang mangingitlog kaysa dun sa mga nahuhuli, yung mga underweight, di ba? So, mas maigi na kung saan mo inhiwalay, doon na lang din sila. Kasi ang feeding ay magkaiba na unless na pag halimbawa while nagpi-prelay pa lang yung halimbawa naka-prelay na sila, umukay na sila. So pakainin mo na sila ng prelay. Pero yung isa naman kasi mauunang kakain yun ng prelay, edi pagka nangitlog na, layer na, 'di ba? Layer feeds na. So hindi pwedeng paghaluin mo yung batch na dalawa na kumakain ng prelay yung isa, kumakain naman ng layer feeds yung isa. Alam niyo kung bakit 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 niyo pinaghiwalay? Kasi 'di ba, huli 'yon. So huling mangingitlog. Yung una naman unang mangingitlog. Oh, 'di ba? So kembot-kembot na lang ako pagtuturo, nakabulsa ako. So 'yon. For the purpose of monitoring kung bakit kailangang paghiwalayin ninyo. Kasi pagka nangitlog 'yon, di ba? Pag nangitlog yung yung batch, itong yung half niya na okay yung palong na nila, yung uniformity na nila, no? Mamomonitor mo yung egg production mo, matutuwa ka na makakakita na ay okay ang egg production ng mga to. 'Di ba? Mataas ang egg production. Kumpara doon sa magkahalo yung lubog ang palong, yung nakatubo na ang palong, yung okay na, no? So ang nangingitlog lang ng nangingitlog doon sa time na yon ay yung mga okay ang palong, di ba? Yung mga hindi nakatubo ang palong pa, siyempre hindi yun mangingitlog, so nakahalo sila doon, sabay-sabay silang kumakain. Di iisa yung yung pag-compute mo ng cost of production mo doon sa itlog, o dilugi ka. Kasi nga mababa ang egg production mo. O, di ba? Tapos naka-compute sila dun sa So paghiwalayin mo, gawin mong dalawang batch. Yun yung doon, yun ang purpose doon. Para matuwa ka sa pagmo-monitor ng egg production mo. And then number 3. Kung halimbawa doon sa mga inihiwalay mong mga underweight, may nakita kang may physical defect, may disease, ganyan, no? Ilagay mo sa hospital mo. Wag mong isabay doon sa mga okay naman pero underweight lang, no? Huwag mong isabay doon. So kailangan gamutin mo naman yung mga yon, no? Kung yung mga may disease, ganon. O kasi siyempre, 'di ba? Number 4. Yun talaga lesson learned. 'Di ba? Lesson learned talaga. O kasi sa susunod na bibili ka, alam mo na, 'di ba? Kailangan matuto ka nang tumingin, magbisita doon sa sa mga grow out farm na bibilhan mo, or pag-aralan mong huwag mahiya na mag-reject doon sa mga i-deliver sa iyo na mga ready to lay pullet, na kahit na binili mo ng online, syempre ina-expect mo okay yung i-deliver sa iyo. At dapat bago ka makipag-transact, bago ka magbayad, muna, sabihin mo, mag-usap kayong maigi na dapat healthy yung yung matatanggap mong ready to lay, na walang reject, ganon, na hindi mixed age, ganon. Para pagdating sa'yo, ito yung usapan natin, o di ba? Ganon yun, ito yung usapan natin, o bakit ito ngayon? Sana nagkaroon kayo ng idea at kaalaman dito sa video ito. At syempre yung mga bago, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. And syempre yung mga nagla-like, yung mga nagko-comment, lahat kayo, lahat. Importante kayo lahat sa akin. Salamat. Thank you at sana pagpalain tayong lahat.